sa flood control project. Diyos ko. Luma na yung sinasabi ni Cayetano, mga kababayan eh. No? Paano mo mapapaniwala ang sambayan ng Pilipino na gustong itago ng Malacanang o ng gobyerno ng Pilipinas yung tungkol po sa flood control? Gayong ang narinig po natin at nakita natin sa mga balita na ang Presidente Marcos ang naglaglad, ang naglagay, ang nagpakita sa ating mga Pilipino ng nung 15 top contractor po na nakakatanggap ng mga proyekto galing sa gobyerno. At isa na nga po doon sa mga nakulong doon, mga kababayan, ay ang mga diskaya. Di ba, mga bossing? Paano nila mapapaniwala? Kaya sabi ko, mga bossing, ang naniniwala na lang dito ay yung mga tinatawag nating mga uto-uto. No? Yung nauuto pa nila. Biruin mo, ayan, bumuo ng ICI, magpa-imbestiga. At take note mga kababayan, mga boss chief amo sir, kung matatandaan nyo din po, no, na si Martin Romualdez ipinatawag din po sa ICI, mga kababayan. Ipinatawag sa ICI si Congressman Martin Romualdez, lumutang pa din po. Ngayon, ang pinapalabas nila related, magkakilala or magkasama doon sa mga diskaya. Kung ganito po ang maririnig nyo sa mga diskaya, dito kay Curly Diskaya. Linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yon dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi or walang direktang naging transaction si Curly Diskaya kay Martin Romualdez, mga bossing. Di ba? Yeah. Siguro, eto ang ombudsman, di ba sinasabi, nakakasuhan, mapaplunder na din si Martin Romualdez. Siguro, sige, pagbigyan na natin itong mga ito. Total, pinipilit nila si 18 Marites. At itong 18 Marites at itong pangalan nung isa, yung nauna, si Orly Gutesa, pinipilit nila. Sige, tingnan natin. Kapag ka nanalo sila, pagka naihayag nila yung mga sinasabi nila at pinaniwalaan sila, di panalo sila, kulong si Romualdez. Pero kapag ka, wala, nakita naman po natin, yung mga sinasabi nung 18 Marites, wala pong mga kwenta-kwenta. At ilan po doon, karamihan po doon, ay kasinungalingan. Di ba, mga kababayan? O tuloy natin ito sa flood control. Kaya, tayo naman po, sabi natin, sige, tuloy lang. Total naman, malakas, matapang, at hindi umaalis, hindi lumalabas ng bansa si Congressman Martin Romualdez. Makita natin kung talagang may ibubuga yung kaso nila. Istiluan niya ngayon ng gobyerno ay KKK. Kuyog, kaso, kulong. Kabilang narito ang panggigipit sa kanila sa minorya sa Senado na iniisa-isa na raw silang mga itinuturing na balakid sa plano ng gobyerno. Unaan niya si Senator Jinggoy Estrada at isinunod si Senador Rodante Marcoleta. At ngayon ay siya naman ang pinupunterya. Kaugnay ito sa pahayag ng NBI na iniimbestigahan na nila ang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa 30th SEA Games noong 2019 kung saan chairman noon ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee of FISGOC si Senator Alan. Ayan. Hinto natin dyan yan. Panoorin natin itong first class na SEA Games ni Alan Peter Cayetano na balita ho, mga boss. Sine Ontiveros ang sport facility. Ito, game. Dati pa raw pala nag-aalboroto si Senador Pia Cayetano pag ang kapatid nitong si Senador Alan Peter Cayetano ang sentro ng diskusyon. Ayon yan kay Palace Press Officer Claire Castro. Sa kanyang personal vlog, pinuntirya ni Castro ang isang sesyon noong November 2020 kung saan nagkasagutan sina Cayetano at Senator Risa Ontiveros. Kwinestyon kasi ni Ontiveros ang So, ano pala, no, si ate, taga-save ni Alan Peter Cayetano. sport facilities sa New Clark City na na-flag daw noon ng auditing bodies for irregularities. Tapos porkit kapatid mo, ligtas mo na? Naku siya, Tony Claire. Mga clear ha? Sabi ko, ako hindi ko nga ito napanood halos eh. Ngayon ko lang nakita na ganito siya nagwawala. I mean, sorry.
Bakit po? Hindi nakamusta? hindi po ba nakamusta? Nako maano pa naman po yan. Gagalit po yan kapag hindi nakakamusta. Kaya po, diyan po sa mga manonood natin, nandiyan po, mga Boss Chipamo Sir, sabay-sabay po natin, no? Kamustahin po natin si Senadora Pia Cayetano. Mahirap na po, baka magtampo. Baka sabihin pa ho, mga kababayan, na binablog nyo ako, hindi nyo man lang ako kinakamusta. Di ba? Oh. Ganito pala siya nang gagalaiti. Yung naman nagwawala, baka magalit. Muling pumalag si Senador Pia Kagalit po yan pagka hindi kinamusta, Atty. Claire. nang ianunsyo ng NBI ang investigasyong sa naturang sports facility sa Clark noong 2019 kung kailan organizing committee head ng SEA Games si Senador Alan. Intimidation daw ang ginagawa ng NBI ayon kay Cayetano. Pero ayon sa palasyo, kung wala namang kinatatakutan ng mga senador, wala raw dapat mag-react sa mga Tuloy lang, tsaka ang iniyayabang ni Alan Peter Cayetano, madami na daw po ang nag-imbestiga doon sa kaldero niya. No, ang tanong ko naman, yung pag-iimbestiga, anong panahon, anong petsa, anong taon? Sino ang presidente nung iniimbestigahan iyon? Baka naman yung mga pag-iimbestiga na pinapagmalaki ni Alan Peter Cayetano ay panahon ho ni dating Pangulong Duterte. Alam na. ito. Akala ko prim and proper, professional yung dating. Kasi, ang dami-dami nagsasabing palingkera. Sino? Pero, anong tawag dito? Pakita mo nga, Atty. First class? Palingkera? Yung pagwawala ni Pia Cayetano. Hindi kasi, miski naman yung di ba, yung pinuputukan kami. Actually, hinahanap ko hinahanap ko kung saan po sila pinutukan. Kababayan. Yan, kung sa mukha ba, yung pala, malaman-laman natin. Yung kampo pala, nila ang nagpapaputok sa katauhan ni Aplaska ho, mga bossing. Di ba? Oh, sinungaling sila, di ba? Pambansang nanay, survivor. Pinutukan kami. Oh, hinahanap ko, wala naman pong putok sa mukha o sa pusod o kung saan. Ang nalaman nating lahat, nagpaputok si Aplaska ng 27 na warning shot. 'Di ba, Angeli Star? Biruin niyo ho 'yun, 27 na warning shot ho, mga kababayan. Tapos yung sa bandang baba sa kabilang building, yun pong mga NBI nagkukumahog na ho, hindi na po mapakali kung saan po magtatago, mga kababayan, yung mga NBI natin. Kasi papunta siya kanila yung putok. Oh,